Yusek, ito pong 45,000 schools sa 1,000 registered guidance counselors natin. Ano pong data ito? Is this year, last year? Kailan po itong datos na ito? Meron po talaga tayong plantilla position na may bilang na mahigit 5,000. Pero ang filled up lang po dito sa kasalukuyan ay 1,179 na guidance-related positions. So ibig sabihin, yung pong naiwan na 4,440 sa ngayon ay bakante. Yan po kasi ay bunsod ng kakulangan din natin sa mga professionals na po pwedeng mag-fill in doon sa ating mga bakanteng position. Siguro, Yusek, para din mas maintindihan ng mga magulang natin na nakatutok sa atin ngayon, para maging isang guidance counselor ka, ano po bang kurso ang nararapat dito? Ang ating pong mga guidance counselor ay dapat may degree on psychology and guidance and counseling o di kaya ay other behavioral science. Kung ang pag-uusapan po natin ay kung ito ay school counselor associate, pwede pong walang master's degree at hindi mo na licensed guidance counselor. Pero kung ikaw ay magiging school counselor as mas mataas na posisyon o sa kasalukuyan ay guidance counselor, kailangan po ay registered ka at merong master's degree in guidance counseling and psychology. Okay. So, yung po mga guidance counselors natin, dapat nga po binabanggit nyo, may master's degree. Pero kung guidance counselor associate, either dun sa tatlo na binanggit yung kurso, pwede na. Dun po sa Dun po sa binabanggit ninyo na dapat 5,000 guidance counselors ang kinakailangan natin for plantilla positions. So, sa ngayon po, meron tayong mga schools or divisions na wala talagang guidance counselor. Sino po ang humahalili na counselor para sa mga eskwelahan na ganun ang sitwasyon? Opo. Doon po sa mga eskwelahan na meron pang kakulangan sa guidance counselor, meron po tayong mga guidance designates or guidance teachers na pansamantala ay pumupuno doon sa mga serbisyong kailangan sa ating mga eskwelahan. Mga teachers po ito? Opo, teachers po yan at sila po ay binigyan ng kaukulang pagkasanay doon sa mga gawain katulad halimbawa ng pagbibigay ng peer support facilitation, pakikinig sa ating mga estudyante, preliminary screening, mga mental health awareness program Na training. At training, opo. Meron po sila dyan. Yusek, gaano katagal na training yung dinadaanan nitong mga teachers natin na sumasala ngayon as guidance counselor sa mga eskwelahan na hindi pa natin na-fill up yung posisyon? Ang training naman po ay continuous. Meron po silang hindi po talaga ito isang kurso na kailangan nilang kuhanin, pero ang atin pong Bureau ng Learner Support Services, nagkakandak po sila training para bigyan ng kaukulang sa handaan paano ba makilala yung red flags sa mga estudyante na magiging bunsod upang bigyan sila ng referral doon sa may legal at professional na otoridad to conduct intensive guidance counseling. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.